Kamahalan, may utang ang pamilya de la Cruz. Mahusay itong itinago, pero kung ipagpapatuloy ang investigasyon, sapat na ito upang reyna. Walang hurrying. Isang bahagi lang ito. Kuya! Kuya! Matapos kang magtagumpay, bakit hindi mo katanggalin si Isabel? Andrea, Ate ng hari, alam ng lahat na ikaw ay matang reyna sa iyong tabi. Ngayon ninyo, nahuli ang ama niya. Mukhang at papapadala ito sa palasyo ng reyna, magdalhat ng mga ita ng palasyo ng Od. Prinsesa, ingat. 2 taon na si Ginang, walang ginawang kasalanan. Ang salitang yan, huwag sabihin. Kahit sabihin ko sa kanya, ano mangyayari? Magpipikit-pikit lang siya, parang bingi. Dati ngayon hindi na. Ngayon, hindi na. Dati kasi, hindi siya pumapasok dito. Tagalang-galang na Ginang. Sinabi mong ako'y mata ng reyna. Saan ang ebidensya? Isabel, hindi ka na nagpapanggap ha? May lakas kang makinig sa amin. Eiko. Andrea, dito sa palasyo, ako ang may-ari, ikaw ang bisita. Sa katayuan, ate ng hari ako. Sa batas, lumalabag ka. Ang sampan na ito, bukas. Ang tanggapan ng pupunta dito para turuan ka ng etiketang maharlika. May lakas kang banta? Andrea, huwag bastos. Humingi ng tawad kay ate. Kuya? Hindi ko ulitin. Pasensya na, ating ang hari. Huwag mong akalaing, pag nagbago ka, may mangyayari. Kinasusuklaman ka ni Kuya. Hindi mo kailanman makukuha ang puso niya. Walang problema. Kamahalan, ang aking dote at tala ng ari-arian. Mula ngayon, gusto kong hawakan ito. Hinihini ang inyong pag-apruba. Ikaw na ang bahala. Ako po'y aalis na. Kagalang-galang na Ginang. Bakit siya nagbago? May pagbabago nga siya. Malapit na akong mamatay. Kayo, hindi ko na kayo aalagaan. Kuya Hari, nakalimutan mo ba nung ikaw ay tinalaga bilang prinsipe? Paano kami labag at inapi ni Reyna Teresa? Halos ka na rin napas lang sa paghihimagsik. Ngayon, ilagay niya ang babaeng De La Cruz sa iyong tabi. Pinatatanggol mo pa siya? Ano man ang layunin niya, sa ngayon, siyang aking ginang ng prinsipe. Magpakita ng respeto ay tungkulin ko bilang asawa. Kung hindi ko magawang magmahal ng asawa, paano akong maging hari? Walong araw na lang. Sa aking pagkamatay, ang mga ari-aring ito ay hindi para sa pamilya de la Cruz. Wala sa asawa. Gagamitin ko sila para sa mga babaeng nakulong. Magbukas ng daan. Isa! Isa! Huwag na magsulat! Si Kuya Rafael, ang iyong kapatid, dinakip siya ng Korte Suprema! Agad nutulungan siya! Sino ang ginahasa niya? Nalasing lang siya at nag-away lang. Paninira! Paninira lang yan! Nilalaitan nila si Kuya! Kanilat ang babae! Ina, bilang ginang ng prinsipe, gamitin ko ang kapangyarihan. Sigurado po ba kayo? Nagawin ko ito. Wala na tayong panahon para dito! Kung hindi na pupunta, masisira ang kinabukasan ni Kuya! Siya lang ang anak ko! Siya lang ang anak ko! Siya lang ang anak ko! Kung may mangyari kay Kuya, hindi na ako mabubuhay! Gusto mo bang patayin ako? Pupunta ka man o hindi? Pupunta ka! Apa? Pupunta ako. Labas! Sinabi ko na, ang aking kapatid ay ginang ng prinsipe! Abangan ninyo! Bakit ngayon ka lang? Matagal na akong naghintay dito. Isang bingit pipi na taga-bukid. Pinili ko siya, ay biyaya niya. Sumubok pang magpakamatay. At nagreklamo pa sa paglabas ko. Hindi ko siya papatawarin. Walang hiya!
Ang sampal na to, para sa babaeng yon. May lakas ka bang sampalin ako? Ang sampal na to, para matlabas ng galit. Nalunod ka sa alak. Hindi man lang ako sinampal ng mga magulang ko. Patayin kita ngayon! Mag-ingat, Ginan! Isabel! Marunong kang martial arts? Bitawan mo ako! Masakit! Kailangan pa ng martial arts para... Sampalain ka? Sa edad na 10, kayang-kaya na kitang talunin. Dahil sa babaeng may magandang ugali, kinubli ko ang aking galing. Bago ako mamatay, hindi ko hahayaan ang taong tulad mo siraan ang buhay ng ibang babae. Ginoong Jose. Ano ito? Anak ng tagapayo, alam ang batas. Lumalabag, mas malubhang kasalanan. Sa suporta ng palasyo, silangan. Ang mga biktima ay magiging bukas sa pagpunta sa Korte Suprema. Isabel! Nalunod ka! Binenta mo ako! Ako ang kuya mo! Ako ang kapatid mo! Ginoong Jose, huwag kang maniwala sa kanya! Ginagawa niya to para magigante! Pinagtatanggol ko ang ustisya. Isabel! Isabel! Patay ka! Hindi ka mapapatawad ni Ama! Hindi ka karapat-dapat na anak ng De La Cruz! Akala mo, magiging maayos ka? Akala mo, may pakialam ako? Ang kinabukasan ng De La Cruz ay nakasalalay sa iyong kuya. Panagutan mo ang kasalanan niya. Itama mo ang gawa niya. Yan ang tungkulin ng isang De La Cruz. Ginang! Mula ngayon, hindi na ako De La Cruz. Ako at ang De La Cruz ay tapos na. Ang mga araw na ito, parang ibang tao na siya. Kamahalan, sa pulong ngayon, pagkatapos nito, uwi na po kayo. Huwag na po maghintay. Huwag na akong sunduin? Huwag na. Sa harap ng reyna, pag-arte na mag-asawa, tagod na ako. Si Isa ay mabait at masunurin. Walang mas angkop na ginanang prinsipe kaysa sa kanya. Ano ba talagang ginagawa niya? Pagalang-galang na reyna. Maglingkod. Dumating na ang ginang ng prinsipe. Tingnan ang suot niya. Dumalaw ba siya? O dumalo sa libing? O dumalo sa libing? Sa katayuan niyang ginang, wala na siyang respeto. Magandang umaga, reyna. Palaging malusog po kayo. Ginang ng prinsipe, imbitasyon ng reyna ang pulong ngayon para pag-usapan ang pista ng pag-aalay. Mahaladong okasyon ito. Ang suot mo ay napakawalang respeto. Tama ka. Bilang ginang, dapat ikaw ang huwaran at mambigay ng supling. 2 taon na wala pa ring buntis. Palang kulang pa ang kanyang pagsusulat. Wala na akong oras. Ang mga di ko masabi, sasabihin ko ngayon. Ginang Victoria, ang ama-hari ay nagsusulong ng pagtitipid. Sinusunod ko ang kanyang utos. Paano ko magagawa ang labag sa kanyang utos? Paano ko nakapagsalita ng ganyan? Mahal ang supling. Kung hindi, bakit nilokohan ng ginang ng Duke? Ang paglilo sa hari
kaysa sa walang supling. Mas malala ba? Ikaw! May ganun pa. Paano niyo nalaman? Sapat na. Isha, alam ko na hindi ka masaya ngayon. Ngunit tingnan mo, bilang tagapagmana, kailangan mong magkaroon ng supling. Nabalitaan ko na hindi mo natapos ang seremonya at umalis ka na. Ikaw ang may kasalanan. Reyna, 2 taon na. Ang payo ng mga nakatatanda, sinusunod ko. Kung talagang nagmamalasakit sa kagalang-galang na prinsipe, hindi dapat hayaan sila ang palasyo. Silangan at supling ay pinagtatawanan. Walang respeto ang palasyo silangan. Walang supling ang ginang. Gusto matulungan? Gusto matulungan? Gusto matulungan? O sirain ang prinsipe? Sino nga prinsipe? Paano ka nakapagsalita ng ganyan? Pakinggan nyo. Anong sinasabi niya? Tagapaglingkod. Palakol siya. Palakol siya! How? Wait! Reyna, hindi niyo anak si prinsipe. Papahusga ang tao. Gusto kong ipaalala para hindi masira ang aking mga salita sa pagkakaibigan at panghihimaso ay walang halaga. Ikaw! Di na ng prinsipe! Paano ka nakapagsalita ng ganyan? Sa tingin mo? Kailan siya dumating? Gaano karami ang narinig niya? Sinagot niya ang aking laban? Dumating ang prinsipe. Walang anak sa ginang ng prinsipe madalas. Pumunta sa monasteryo manalangin. Sa tuhod buong araw na kaluhod. Manusulat ng daang kopya ng banal na aklat. Kung talagang tauhan ng reyna si ginang. Bakit pa ang reyna? Palaging pinaparusahan siya dahil walang anak. Magandang araw, Ina Reyna. Nandito ka na, Mati. Upo ka rito sa tabi ko. Hindi maganda ang iyong kulay. Ang dahilan, mayroon akong hindi naintindihan na gustong itanong sa inyo. Si ginang ng prinsipe ay susunod na reyna. Siya ay matalino at mabait. Anong kasalanan niya? Kailangang luhod buong araw at humingi ng tawad sa inyo. Kamahalan, huwag po magalit. Bilang mga nakatatanda, sumusunod lang po kami sa batas. Ang batas. Opo, opo. Ginang ng Duke, ang anak mo ay nagtaya ng manok at aso at utang ng 3,000 sa lasang bahay. Pinustay mo ang kalahating sahod ng Duke para bayaran ng utang. Hindi mo napalaki ang iyong anak. Ang tawag mo bang batas ito? Ginang Victoria, nasa palasyo ka, pero nagpapautang sa labas ng Maynila at kinukuha ang mga bukirin. Ikaw ba ay nabulag ng pera? O may nag-utos sa likod? May utak ng krimen? Kamahalan, patawarin po! Hindi na po ulitin! Bakit marami siyang nalalaman? Ina Reyna, bilang reyna ng palasyo, dapat kang may pit. Gawin natin ito. Kailangan ni ginang ng katahimikan. Hayaan ng mga nakatatanda na manalangin sa monasteryo. Manusulat ng banal na aklat hanggang magbuntis si ginang. Magustuhan niyo po ba? Tungkol kay Amang Hari, ako na po ang magsasabi. Opo. Sundin ang prinsipe. May lakas ng loob ng banta? Pinagtanggol niya ako? Ang paghihirap mo dahil walang anak. Dapat sinabi mo sa akin. Pinagtanggol mo ako ngayon. Dapat ba ako magpasalamat? Kailan mo ako pakikinggan? Kahit sabihin ko, may anak na ba kami? Ako... Galit ka? Walang makakaintindi sa nararamdaman. Ang huli mong pagtanggol ay gawa lamang ng iyong kagustuhan at pagkawawa sa akin. Sumunod lang para sa Reyna. Magbukang magkasundo tayo. Kamahalan, huwag mag-alala. Hindi ako galit. Hindi rin para pasayahin ka. Gusto ko lang maging masaya. Matalim ang dila.
Habang wala ako, anong nangyari sa kanya? Ang huli mong depensa ay gawa lamang ng iyong kuryosidad at pagmamalupit na awa. Hindi ako galit at hindi para pasayahin ka. Gusto ko lang masaya ako. Kamahalan, ang ginang ay lumaki sa loob ng bahay. Ang kanyang kilos at salita ay para maging mabuting may bahay. Siya ay masunurin At walang kakaiba. Walang kakaiba. Hindi ko lang siya nakita. Ginang ng prinsipe. Kamahalan, gabi na po. May kailangan po ba? Tungkol sa anak, ako ang naglagay sa iyo sa mahirap na sitwasyon. Ang utos na ito bilang kabayaran. Mula ngayon, lahat ng ari-arian dito ay maaari mong gamitin. Mapaglaro ang buhay. 2 taon na, parang taga-ayos ng libro. Bawat gasto sinusuri, umaasa sa iba. Ngayong malapit mamatay, biglang yumaman ng husto. Walang takot na aalisin ko lahat at ibigay sa pamilya de la Cruz? Ikaw ang magpapasya. Okay, deserve ko to. Pumunta kayo. Tawagin ang punong tagapamahala. Pumunta ka dito ngayon? Kagalang-galang na ginang. Bunsumaga, palitan ng mga lamesa at upuan. Palitan ng mga lamesa at upuan ng mga gawa sa nara. Matagal ko nang ayaw ito. Mabigat. Ang nara po ay... Harry, palitan ang larawan sa pader. Barbaro, papalitan ng liham ng liwanag pagkatapos ng ulan. Tanggalin ang mga puno ng granada at itanim ang mga begonya. Palitan ng amoy ng malamig na tubig ang insenso. Pati sa listahan ng kape, huwag na maglagay ng 5-nut filling. Sa palasyong ito, marami akong ayon na gamit. Po, susunod po. Bukas ng umaga po ay ipapagawa ko. Kamahalan, gabi na po. Ikaw, Kamahalang. Kagalang-galang na ginang, buwan umaga lang ay ginastos na ang yaman ng palasyo, libu-libong tael. Binili niya ang pinakasikat na basaang bahay. Sa Maynila, pinapunta pa niya ang lahat ng kusinero. Sabi niya, para lang magluto para sa kanya. Narinig ko, binili mo ang pinakabushi na kainan. Ang lasang bahay doon ay maraming tao. Bakit mo binili? Hindi lang binili ko ito. Plano kong baguhin ito sa isang paaralan. Paaralan? Isang paaralan para sa kababaihan. Walang bayad. Hindi titingnan ng estado. Kung gusto lang na gustong mag-aral, ay pwedeng pumunta. Wala pa itong nangyari dati. Pinagtatawanan ang kababaihan na walang talino. Ngunit ako, gusto kong itayo ang isang mataas na gusali. Malapit na akong mamatay. Ang paaralang ito ang mapapatuloy ng buhay ko at mag-iwan ng kabuluhan. Kamahalan, paano mo binigay ang utos ng palasyo? Parang gusto niyo ubusin ang yaman. nagtataka lang ako kung ibibigay talaga sa kanya ang yaman ng palasyo. Pinigay niya ang utos ng palasyo? Okay na kayo? Sally, kami ni Mateo hindi nakasundo. Paano magkakaayos? Isa alam kong nasaktan ka ng De La Cruz. Ngunit, dugo pa rin kayo. Pinutol mo ang ugnayan. Anong aasahan mo sa hinaharap? Si Prinsipe, hindi kamahan. Bakit kailangan kong umasa sa iba? Matapos ang bagong taon, maghihiwalay na kami. Oo. Isa alam kong ang pagpapakitang gilas ay pilit lang para patunayan sa De La Cruz na masaya ka. Ngunit,
Gusto ko lang ang aking pinakamatalik na kaibigan. Masaya. Selly, masaya ako ngayon. Huwag kang mag-alala. Tama. Ilang araw pa, ang palarong, lakad at bola ay magaganap. 2 taon kang nakakulong dito. Sumama ka sa akin lumabas. Magpapanggap tayo. Walang makakaalam. Sige. Agad kang pumayag. Akala ko hindi ka lalabas ng palasyo. Dati, walang akong papipilian. Ngayon, gusto kong mabuhay para sa sarili ko. Isa, nandito lang ako para sa'yo. Selly, salamat. Sabihin kay Reyna sa araw ng palaro, si Isabel ay lalabas ng palasyo. Kapag siya'y lumabas, mapapatunayan siyang nagkalat sa mga lalaki. Wala na siyang ipagmamalaki. Ho? Ipasa, ibigay! Nakas ko! Walang tatalo kay kuya. Maraming araw akong nagmakaawa kay Ama Hari. Isang salita lang ni kuya, nakuha ko ang pahintulot na lumabas. Kung hindi ako makasaksi nito, magiging malungkot ako buong taon. Kamahalan, sa kaso ni Rafael, malaking tulong ang ebidensya ni Ginang ang prinsipe. Kamahalan, posible nagkamali tayo kay Ginang? Ilang taon na kaming di nag-uusap. Di ko rin alam kung anong iniisip niya. Kuya, ang pag-aasawa ay ipinilit lang ni Reyna. At hindi mo naman siya gusto. Sa oras na ikaw ang hari, ang unang gagawin ay tanggalin si Ginang ng prinsipe. Siya na pinalaki sa loob. Alam lang ay mag-embroidery at manloko ng asawa. Hindi ko tatanggapin na siya ang atin ng hari. Magaling! Uy, tingnan nyo. Hindi ba yan si Maricel? Kayo ba ay magkakilala? Siya ang pamangkin ni Reyna. Kung hindi ko nakita noon, walang makakaalam ang kanilang relasyon. Pamangkin ni Reyna. Magkasundo sila ni Ginang ng prinsipe. Sino ang lalaki sa tabi niya? Ang tangkad niya at gwapo pa? Sally, tingnan mo. Ang galing ng galaw niyang lalaki. Ang tangkad niya? Bakit parang pamilyar? Kagalang-galang na prinsipe. Oh no! Bakit siya nandito? Simula na ng palabas. Umalis na. Tigil. Ang swerte naman. Binibining Maricel. Magandang araw, kagalang-galang na prinsipe, kagalang-galang na prinsesa, kamahalan. Siya po ang pinsan ko, bago lang sa Maynila. Mahilig siya sa lakad at bola. Nais ko po na si Ginang ng prinsipe. Medyo malungkot, kaya sinamahan ko ang pinsan ko para ikwento kay Ginang para maging masaya siya. Sapat na. Huwag ka nang mapanggap. Sinasaktan ni Kuya si Isa. Siya ang may masamang loob. Di niya masaktan si Isa. Kaya siya malungkot. Prinsesa, huwag po kayong magalit. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Nalulungkot lang po ako kay Isa. Siya ay mabait at mahinahon. Kahit na nasasaktan, di siya nagsasalita. Matapang ka ngayon? Sino ang niloloko mo? Ang kaibigan mong katulad mo, di rin mabuti. Kagalang-galang na prinsesa. Maaring hindi ninyo ako gusto. Ngunit, huwag ninyong kutyain si Isa. Kayong mga sunod-sunuran, walang pamilya at lalaki. Parang manika na walang buhay. Di kayo karapat-dapat. Maraming nagsasabi na magaling ka. Kung tanggalin ang prinsesa, ilan ang natira? Ikaw! Ano ang sinade mo? Matapang ka? Kamahalan, huwag po kayong magalit. Taga-probinsya po ang pinsan ko. Di niya alam ang batas. Di niya alam, sa malapit ang laban, kailangan kang bigyan. Okay, magbigay daw sa akin. Araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung sino ang bibigyan. Handa ang bola! Araw na ito, harapin kita ikaw na walang arang taga-probinsya. Pinsan, ano ngayon? prinsesa. Okay. Isasabi ko ngayon, babayaran ko ang lahat ng alap. Okay,
Magkatunggali sina prinsipe at prinsesa. Sa prinsipe ako. Ang galing niya. Walang tatalo sa Maynala. Ipapakita niya ang galing niya. Siyempre naman, prinsesa ay matapang. Prinsesa ay Ginoong Jose ay pampalakas lang. Ginoong Jose ay pampalakas lang. Yung katabi niya, siguradong mapapalo, hindi makalaban. Isa itong walang laban na laban. Isabel, gagawin ko mapatunayan ang kasalanan mo. Kitang-kita kung makakahawa ka pa. Ginoong Wailon, huwag kang umiyak pag nadapa ka. Huwag mo sisihin ang prinsesa. Kuya, pigilan mo siya! Mabilis! Nakascore na? Grabe! Prosiya! Prosiya! Ano nangyari? Kuya, baka tulala ka! O baka talo! May dating. Ang galaw niya. Mabilis at matapang. Hindi natatakot. Parang siya. Siya ba talaga? Ang stick na ito, hindi ko nahawak simula 13 ako. Ngunit, hindi ba siya palaging nasa loob ng bahay? Malapit na akong mamatay. Gusto ko maglaro ng masaya. Huwag kang makascore! Huwag umiyak pag nadapa ka. Nice! Wow! Andrea, ayos ka lang? Siya guwapo. Gusto ko malaman kung sino ka. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking tunay na galing. Pantay ang score. Ang huling bola ang mapapasiya. Ngayon na! Dumating na ang pagkakataon. Simulan. Patay ka na, Isabel! Ayos! Ang pulso ninyo malapit ng maputol. May 3 buwan na lang. Hindi ako mamamatay! Magaling! Wow! Magaling! Saya, ate ng hari. Ginang ng prinsipe. Grabe! Ginanong prinsipe pala! Kulang panalo! Panalo! Ginang ng prinsipe! Paano nangyari to? Tunay nga. Ikaw. Masaya itong laro. Sulit na. Isa, ayos ka lang ba? Magandang araw. Kagalang-galang na prinsipe. Ginan ng prinsipe lumabas ng kalasyo. Nagbihis lalaki naglaro kasama ng lalaki. Itong kasalan ng laban sa hari. Walang pahintulot pamilya de la Cruz mapapahamak na. Tapos ka na, Isabel.
Walang pahintulot lumabas. Kitang-kita na ang iyong kamatayan. Kuya Mateo, si Isa naglaro lang siya. Walang pahintulot. Hindi niya sinadyang labagin ng batas. Walang pahintulot lumabas ng palasyo. Unang pagkakamali, patawarin niyo po siya. Darating din ang dapat dumating. Wala kang sugat? Huwag kabaan. Ako mismo ang imbitado si Ginang dito sa laro. Para maging madali, sinabihan siyang magbihis lalaki. Anong kasalanan niya? Ano? Siya... Binibining Maricel. Tagapaglingkod! Kagalang-galang na prinsipe. May masamang loob dito na nag-alala kay Ginang. Isarang lugar na ito at hanapin ang salarin. Pow! Ah, kuya, alam mo na si ate? Kayo dalawa may secret. Pinagtatawanan niyo ako. Ang sama ng loob ko. Sumuko na ako. Ang galing ni Ginan ng prinsipe. Panalo ang palasyo. Silangan. Ang gastos, ako ang magbabayad. Mahusay! Kamahalan! Ang galing mo, Ginang! 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 Ang pulso ninyo malapit ng maputol, 3 buwan na lang. Malapit nang mamatay ang maliit na sugat. Di na kayang tiisin. Ako mismo ang nag-imbita ng Ginang sa pagpunta. Paano maging madali? Sinabihan siyang magbihis lalaki. Anong kasalanan niya? Ngayon lang niya? Ako tinulungan. Isabel, what nga? Pinoprotektahan lang niya ang palasyo at sarili niya. Kaya ganito ka pala. Kamahalan. Matagal ka nang marunong. Bakit hindi mo sinabi? Bilang Ginang, ang tungkulin ko ay maging mahinhin at magkaanak. Kailangan ng martial arts para tulungan kang magbasa ng papel o para tulungan tang paigtingin ng gobyerno. Nasusugatan ka. Huwag po kayong abalahin. 2 taon na ang nakalipas, sinabi mo mismo. Sa buong buhay, hindi mo ako hahawakan. Huwag akong umasa. Ako po, palaging naalala. Binabati ka. Kagalang-galang na Ginang. Ayan natin, tayong lahat ay uminom. Kagalang-galang na Ginang ngayon, kami ay hindi nakakilala. Hindi namin nakalain ang galing ninyo sa laro. Ako ay humahanga. Ako ang nagpatakbo ng palaro 20 taon. Ang babaeng nanalo, ikaw lang ang pangalawa. Ang isa ay 15 taon na ang nakalipas, isang batang bayani.
Sa kasamaang palad, walang nakakakilala sa kanya. Binibinin, Maricel. Malapit tayo ni Ginang. Ngayon ay sikat siya. Kailangan mong kumilos. Kung maghintay pa, ang mga binata ay mapipili na. Ginang Veron, mali ang sinabi mo. Ang halaga ng babae kailan pa? Kailangan ng kasal upang ipakita. Hindi ba sapat ang sining o ang karera para maging masaya? Kung ang iyong buhay ay nakadepende sa iba, iyon ang tunay na kalungkutan. Tama si ate ng hari. Wala rin akong asawa. May opinion ka, Ginang Veron? Hindi po, prinsesa. Huwag po kayo magalit. Nagkamali po ako. Kagalang-galang na prinsesa. Ate ng hari, bakit ka sumusunod sa akin? Hindi pa ba sapat ang kahihiyan ko kanina? Ano ito? Kagalang-galang na prinsesa. Ang dati hawakan ng bola ay hindi angkop. Itong para sa iyo. Sa susunod mong gamitin, tiyak kang mananalo. Wow! Maganda ito! Ang laki ng hawakan ay bagay sa babae. Okay na ito. Abangan mo sa susunod. Tiyak ako mananalo. Salamat! Baka? Nahumaling si Kuya Mateo sa kanya? Kamahalan, sa ganda ng gabi, halika, uminom tayo. Hindi inom? Kuya, gusto mo bang magbangka? Magandang buwan na yon. Hindi. Sheesh! Kamahalan, marunong lumaban si Ginang ng prinsipe at nagtago ng 2 taon. Patunay na hindi siya simpleng babae. Marunong siyang lumaban. Ngunit hindi ginamit para saktan. Alam niyang malalantad, pero ginawa pa rin. Ang itinatago niya, hindi lang ang kanyang galing. Ginang, ang gamot na binigay ko, kahit bigyan ka ng sigla at lakas ng dugo, ngunit ito ay parang inom ng lason para lang mapawi ang uhaw. Ang gamot mo, hindi makapagpagaling. Kung patuloy, baka lumala ang sakit. Matagal na akong naghahanap. Ang gamot lang, ng banal na manggamot ang makapagpawi ng aking sakit. Sa huli, mamamatay din. Kaysa mahiga sa kama at mahirap huminga, mas gusto kong mabuhay ng malaya. Salamat po, Doktor. Ang ganda ng babaeng ito. Bakit ganyan ang kapalaran niya? Binibini, nandito na po ang pagkain. Magandang pagkain po. Binibini, huwag na po kayo uminom. Umuwi na po tayo. Walang hiya ka! Bakit? Siya lang ang napapansin! Pinatay ko na siya! Bakit hindi siya namatay? Isabel! Binibini, nagkalasing na po kayo. Maraming tao dito. Huwag na po magsalita. Takot ka, San? Ni hindi niya kayang lumabas ng palasyo. Bakit? Takot ka ba? Lang niya magpakaawa. Ano pa ang kaya niya? Walang anak na walang kwenta. Bakit siya pa ang ginang ng prinsipe? Kung hindi lang si Kuya Mateo para sa kabutihan ng lahat. Para sa kabutihan ng lahat. Paano niya pagtatakpan si Isa? Ako ang nag-imbita kay ginang ng prinsipe na sumama sa pagpupulong para maging madali kaya siya nagbihis ng panglalaki. Anong kasalanan niya? Walang hiya siya, sabi niya para sa akin. Pero ayaw niya akong mag-asawa. Bakit hanggang ngayon? Ay dahil sa kanya.
Ginamit ko lang siya para kay Kuya Mateo. Kung hindi lang, tingnan ko lang siya, nandidiring ako. Sabi niya, ayaw na niya. Pero lihim na nilalandi si Kuya Mateo. Kailangan siyang mamatay para ako'y maging ginang ng prinsipe. Binibini! Huwag na po kayong magsalita. Bakit? Magbigay daan! Bilisan nyo! Ayos! Umiagos ang dugo sa iyong kamay. Walang utak ka! Salamat sa pagigtas mo sa akin. Ako si Maricel. Pwede ba tayong maging kaibigan? Totoo pala, puro kasinungalingan. Bakit lahat ng tao sa paligid ko? Ginagamit lang ako. Sa susunod, hindi na kita ililigtas. Kamahalan, ako po'y maghahanda ng pagkain. Huwag madaliin. Kamahalan. Anong oras na? Sige na ng prinsipe. Wala pa ring balita. Sagot po, kamahalan. Wala po ngayon si Ginang sa palasyo Silangan. Anong ginagawa ni Ginang ng prinsipe? Kagalang-galang na Ginang ay naghahanda ng paaralan para babae para turuan ang mga babae magbasa at sumulat at matuto ng kabuhayan. May kasama ba siya? Maliban sa alagad, Si Binibining Maricel din ay dumalaw minsan. Ako ang nag-imbita kay Ginang ng prinsipe na lumabas. Para madali, sinabihan ko siya magbihis. May kasalanan ba siya? Ano? Ang pangyayari sa palaro, kumusta ang investigasyon? Sagot po, kamahalan. Ang panganib na bagay galing sa palasyo, kinuha ni Reyna Teresa. Kinuha ng taga-palasyo. Sa aming investigasyon, ang yunak na kumuha paglabas ng palasyo, pumasok sa bahay Reyes. Mananatili ng kalahating oras bago lumabas. Maricel. Matalino po kayo. Pantayan si Maricel. Huwag hayaang lumapit kay Ginang. Ang lahat ng kilos niya, dapat alam ko. Susunod po? Tia, hindi ako mag-aasawa. Sa buong buhay ko, kundi kay Kuya Mateo, hindi ako mag-aasawa. Walang utak. Mahuhuli ka na. Gagawin mo ba ang buhay mo para kay Mateo? Wala akong pakialam. Kung hindi lang kayo, humingi sa hari. Ang nakaupo ngayon sa pwesto ng Ginang ay ako na sana. Ang pag-aasawa ay hindi natin kontrolado. Ganito na ang sitwasyon. Walang silbi ang reklamo. Hindi ako titigil. Wala namang. Si Isabel ay hindi na sumusunod. Tutulungan kita. Tanggalin siya. Mayong gabi, maghahanda ako sa silid kanluran. Tia, manood ng palabas. Ganyan ang suot mo. Lalabas ka? Yaya Selly ay imbitado sa silid. Kanduran ako po ay pupunta sa kamahalan. Bakit po narito? Ang iyong kaibigan ay hindi simpleng tao. Baril na ito ang nakuha sa palaro. Ang sugat mo sa balikat ay tumugma. Siya ay tauhan ng Reyna. Sa paningin mo, hindi ba ako tauhan ng Reyna? Sa palaro, hindi Ginang ng prinsipe ang nakita ko, kundi si Isabel. Nanalo! Ikaw na ganyan ay hindi ko nakita. Ikaw naman ang aking asawa. Kung meron tang saloobin, pwede mong sabihin sa akin. Kung ikaw ay maging mabuting ginang, magiging payapa ang iyong buhay. Ang aking hangarin ay maging mabuting ginang ng prinsipe at magkaroon ng payapang buhay.
Kamahalan, sinundan namin si Maricel. Ngayong gabi, may tinatago siya sa silid kanduran. Meron din siya naglagay ng mahiwagang pabango. Kagalang-galang na ginang, nasa loob na po siya. Maricel, ang tapang mo. Ipasa ang utos. Agad bilugin ang silid kanduran. Kontrolin lahat ng ganan. Walang utos ko. Walang gumalaw. Walang magsalita. Opo. Gusto kong makita kung ano ang lason nyo ngayon. Selly? 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 Maganda siya. Ang ganda ng katawan. Buksan ang pinto! Mati, bakit ka nandito sa silid kanduran ngayong gabi? Reyna, narinig ko dito, may naglunustay. Kaya ako dito. Isang maliit na bagay lang po. Huwag na po kayong abalahin. Kaya Reyna, mas kailangan kong tingnan sino ang may tapang na gumulo sa palasyo at gumawa ng kalaswaan. Kung totoo man, ang kanyang katabi ay hindi ligtas. Tagapaglingkod! Buksan ang pinto! Paano si Selly? Prinsesa, huwag tingnan. Ano po yan? Paano? Ano ito? Maricel, ikaw! Ikaw ang nag-imbita sa amin! Matagal kami naghintay ni ate. Ikaw pa talaga! Ginawa mo ang ganitong kahayop na bagay! Sino kayo? Ako? Nasasaan ako? Huwag! Paano nangyari? Dapat... Ikaw! Isabel! Dapat ikaw ang nandito! Kuya Mateo! Tia! Hindi ako! Siya ang nagpakasalanan! Siya ang gumawa nito! Hindi ako! May ebidensya na! Huwag kang magsisinungaling! Hindi ako! Niloloko nila ako! Ano ba talaga ang nangyari? Ina kamahalan. Di ko alam kung bakit ako ang sinisisi ni Maricel. Binibining Maricel, ikaw ang nag-imbita. Ako at prinsesa, naghintay sa katabing silid ng tiya. Ikaw ang naghanda ng insenso. Ikaw ang pumili ng lugar. Ikaw pa ang pumili ng lalaki. Paano ko kayo masasaktan? Tama! Matasama kami ni ate. Maricel! Ginawa mong kasalanan ito! Huwag kang magsisinungaling! Huwag po kayong mag-alala. Ginawa ko po lahat ng utos ninyo. Malakas po ang doses. Walang makakatulong sa kanya. Gusto kong magkasakit siya at mapahiya. Isabel, hindi mo akalain, di ba? Anong laban mo sa akin? Walang hiya! Anong ginagawa mo? Mabait po si Ginang ng Prinsipe. Pinabuti niya ang buhay ng aking magulang. Hindi ko na kayang tulungan ng masama. Walang hiya!
May lakas ka bang kaidurin ako? Gusto mong mamatay? Buksan niyo! Buksan niyo! Ang ganda ng babaeng ito. Hayaan mong laruin ka ng kuya. What? 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 May kakaiba dito. Ina Reyna, ang simpleng bagay na ito ay huwag na ninyong alalahanin. Kung magising si Ama Hari, ang pamilya Reyes ay mahihirapang makaligtas. Maricel magkasala, sa palasyo may saksi at ebidensya hindi mapapatawad, dapin na yon mismo, ilagay sa kulungan at hintayin ang hato! Walang kasalanan ako! Tia, sorry! Silly! Tia, tulungan niyo ako! Wala kasalanan ako! Tia! Lali! Silly! Ina Reyna, kamahalan, ako po'y magpapaalam. Nilunok ang leon, hindi ka dumalo, kundi maghuli kahit ako ay parte ng iyong laro. Sa gamot ko lang nga bubuhay loob mo ay malapit ng bumigay. Masyado kang nag-iisip, mas lumalakas ang apoy. Dapat kang mapahinga, kagalang-galang na ginangang prinsipe. Kayo, kailan niyo nalaman kung sino ako? Akala ko maayos akong nagtago. Walang magawa. Marami akong gustong gawin, pero kulang ang oras. Dr. Lorenzo, sa natitirang oras ko, makakaya ko ba ayusin ang gusto kong gawin? Ang gusto mong ayusin ay hindi simpleng bagay. Kung hindi, sa iyong katayuan at talino, dapat ay nakatakas ka na. Bakit ka nagpapaubayan ng ganito? Nagpatayo ako ng paaralan para sa babae. Gusto kong lahat ng babae ay makapag-aral, may sariling hanapbuhay at kakayahan. Hindi na kailangan umasa sa iba para mabuhay, parang ikaw. Ngunit, hindi ko nahihintayin ang araw na yon. Kaya bago umalis, kailangan kong ayusin lahat, hanapin para dito ang pinakamatapat na tagapag-alaga. Kamahalan, kung magpahinga, baka mabuhay ng kalahating taon. Kung patuloy ka mapapagod, pagsunog sa sarili, pinakamatagal 2 buwan. Sapat na. Sapat na. Sa panahong ito, naramdaman ko lang na buhay ako. Itong ang pinakamasaya na panahon ng buhay ko. Mag-ingat. Ito ay gamot, pero lason din. Salamat, Dr. Lorenzo. Paalam po. Andrea, gusto ko maghanap ng punong guro para sa paaralan. Tulungan mo akong mag-isip. Sige! Uy, hindi ba ikaw ang nag-revise ng kodigo ng babae? Minibining Sylvia, ikaw na may mataas na posisyon sa lugar naming ito. Ba't ka pumunta? Para turuan kami ng kodigo ng babae o para magbawal? Hindi namin sinusunod yan. Wala nang hatid. Narinig ko, dito, ang babae, may ibang daang mapuntahan. Gusto ko lang makita. Huwag ninyo akong paalisin. Sino ang makakaalam kung ikaw ay taga sa mga matatanda na gustong sirain kami? Tahimik na. Anong ginagawa ninyo? Itinatag ni ate ang Liwanag Academy para walang pinipiling estudyante.
Kailan tayo naging may karapatan na humusga at pagsamantalahan ng iba? Ganyan din ako dati. Ngayon may iisip, napakamalaking pagkakamali. Para sa babae, mahirap mabuhay sa mundo na ito. Walang sinuman nais maging ang ayaw ng iba. Ngunit dahil tayo ay pinagsamantalahan, dapat tayo magtulungan. Hindi ipasa ang sakit at ipasa sa iba. Tama po kayo, prinsesa. Salamat po, prinsesa. Ate ng hari, bakit pinapanood mo lang silang mang-ape? Andrea, nais kong hingin. Napamunuan mo ang Liwanag Academy. Ano? Ate, nabalo ka na ba? Hindi ko mamapangasiwaan ang sarili ko. Gagawin mo akong tagapamahala ng malaking paaralang ito? Taga-books, guro, at bantay ay hahanapan ko para sa'yo. Gusto kong maging lakas sila. Kapag pinagdududa at pinipigilan sila, may tumatayo at sasabihin, Dito ay protektado ni Prinsesa Andrea. Sino ang magtangkang gumalaw? Andrea, alam kong may malaking pangarap ka. Ayaw mo ikulong sa loob ng bahay. Ang iyong pagmamalaki dati ay para lang ipaglaban ng sarili. Ngayon, nasa harap mo na ang pagkakataon. Hindi ko akalain na ikaw ang pinaka-nakakaunawa sa akin. Okay. Ako na ang magtuturo. Masaya akong narinig ko yan. Parang nasa tamang oras ako. Magandang araw, kagalang-galang na prinsipe. Kuya, bakit ka narito? Kuya, ate, kayo lang muna. Ako na muna sa Liwanag Academy. Hindi ka magtatanong, bakit ako narito? Kamahalan ang pinakamalaking tagapagbigay ng pondo para tingnan ng pag-usad ay makatuwiran. Narito ako dahil hindi kita makita lately. Ginangang prinsipe, ang iyong mga gawa ay laging nagpapabilib sa akin. Kami ay mag-asawa na ngayon. Magtagumpay tayo. Maghihirap tayo. Sa ganitong sitwasyon, bakit hindi tayo mag-alyansa? Kung tulungan mo ako maghari, ipangako ko, ikaw ang magiging pinakamataas na reyna. Hindi ko gusto yan. Anong gusto mo? Kung kaya kong ibigay? Ano ang gusto ko? Nung dati, parang hindi ako tinanong. Sayang, huli na. Gusto ko lang sundin ang puso ko. Kamahalan, magpahinga po. Ako po'y aalis na. Isabel, ang imbitasyong ito ay lason na may pulot. Wala ka ng oras para malason muli. Nagsabi ba ako ng mali? Nagsabi ba ako ng mali? Kamahalan, malinaw naman. Walang kailangan gawin ni Ginang. Gusto mo lang ayusin ang relasyon. Ngunit mas pinili mong mag-usap gamit ang transaksyon? Sa buong mundo, alinsunod babae, ang gusto ang relasyon nila ng asawa ay isang transaksyon na may presyo. Parang pilit at hindi tapat. Kung alam mo, bakit ayun lang sinabi? Hindi mo naman tinanong. Paano bang tapat? Hindi ko rin naipaniwanag. Parang likas kay Ginang. Parang iniisip mo ang iniisip niya. At sinusuportahan ng gusto niya. Parang dati, wala kailangan sabihin. Alam na ni Ginang ang gusto mong kainin. Kailan uwi? Kailan magpahinga? Ngunit kalaunan, si Ginang ay napuno ng paghihintay at hindi na nagseryoso. Isipin ang iniisip niya.
suportahan ang gusto niya. Nagpahiya ba ako sa kanya? Walang katulad ka, ate. Ang mga kusinero ng lasang bahay ay talagang mahusay. Ojo, bakit? Ako wala nagustuhan yan. Gusto ko rin kumain. Bakit madiretso nilagay sa asawa mo? Masamang loob ni ate. Kung gusto mo, ipagawa mo ulit. Kamahalan, si Rafael, ang aking tanging anak, ang tanging kapatid ni Isa. Nagkasala siya. Bilang ginang ng prinsipe, dapat siyang tumulong. Kung nahihiya siyang magsalita, kami na lang, ang kanyang mga magulang, ang magsasalita para sa kanya. Ginoong Ernesto, ang kaso ni Rafael ay may matibay na ebidensya na patunayan na ng 3 hukuman. Kamahalan, pakiusap. Unawain niyo si Isa. Kung malalaman niya na ipapadala si Kuya sa malayong probinsya, ganun siya malulungkot. Para kay Isa, pakiusap sa Korte Suprema para maiwasan ang sakit. Si Isa ay naghiwalay na mula noon. Siya ay asawa ko lamang. Hindi na siya ng pamilya de la Cruz na ginagamit nyo. Maaari na kayong umuwi. Kamahalan. Si Rafael ay aking tanging anak. Kung hindi kayo pumayag, hindi kami tatalikod. Kung may mangyari sa aking anak, hindi ko na kayang mabuhay. Mas mabuti pang magpakamatay dito. Aling Usayo! Aling Usayo! Huwag po kayo magpadalos-dalos! Hatawa-tawa. Ina, kung gusto mong mapakamatay dito, ayos lang, para na rin bayaran ng utang ni Kuya. Anong sinabi mo? Walang utang na loob! Ang anak ay salamin ng ama. Ang kapalaran ni Rafael ay dahil sa inyong pagpabaya. Pamilya ng prinsipe, para sa anak na may matibay na ebidensya, pumunta pa dito. Pilitin ang prinsipe magpabaya sa batas. Kayo, mas masahol pa sa mga basagulero. Walang utang na loob! Walang utang na loob! Bakit ka naging ganyan? Ba't hayaan mong mamatay ang iyong kuya? Ama, kung alam mo mamamatay na ako, mag-aalala ka rin ba? Ama, naalala mo pa ba, simula paglaki ko, ang pinakamaraming sinabi mo ay maging desente. Kung ako man ay nagkamali, sasampalin ako, sasabihing nagkasala sa mga ninuno. Ang mga batas na to, ituro mo rin ba kay Kuya? Sinunod ko lahat ng batas. Parang isang manika. Buhay para sa pamilya. Siya naman, pwede tapakan ang pangalan ng pamilya de la Cruz. Walang hiya. Ngayon, nagbayad siya ng kasalanan. Kayo pa ang lumapit. Pinipilit nyo ang sumunod sa batas buong buhay. Na ako. Para sa isang walang pusong kriminal, labagin ang pinakamalaking batas ng bayan. Ama, ina, Ang hindi batas ninyo. Kamahalan, ako po ang may sala. Huwag po kayong abalahin. Kamahalan, wala na po akong ugnayan sa pamilya de la Cruz. Ang kanila at Palasyo Silangan ay walang ugnayan na. Tagapagbantay! Oh! Tagapayo Ernesto at asawa, sumigaw sa palasyo. Nilabag ang prinsipe. Walang respeto. Palayasin sila! Mula ngayon,
Sinuman de la Cruz, huwag pumasok dito! Walang utang na loob! Sumukuta! Walang utang na loob na Isabel! Ikaw ay parurusahan! Patayin ng kidlat! Patayin mo ako. Isa. Bakit ka payat na payat? Doktor! Bilisan nyo! Naglalandi yan sa lalaki. Ama. Saan ka kasal sa mayaman? Tama na po. Ukulang mabuti! Tama na po. Masakit po. Patayin kita ngayon. Masakit talaga. Bakit po? Bakit kapag nagkamali si kuya? Ikaw ang papalo at papatay. Pero siya hindi pinaparusahan. Hindi ko na po gagawin. Hindi ko na po ulit gagawin. Totoo pala. Mahirap din yung buhay mo. Isa, huwag matakot. Mula ngayon, walang makakapinsala sa iyo. Ako ang nagsasabi. Kumusta? Sagot po, kamahalan. Ginang, ang puso niya ay kakaiba. Parang mahina. Hindi. Parang magulo. Hindi. Maraming taon na ako ng doktor. Ngunit hindi ko pa... Isa, gising ka na. Halika, dahan-dahan. Isa, kumusta ka? Sabi mo kakaibang pulso niya. Ano ba talagang problema? Imposible! Parang apoy na malapit ng mamatay. Kung ganyan ang pulso, malapit ng mamatay si Ginang. Paano siya nakaupo dito na maayos? Walang alalahaning, kamahalan. Si Ginang ay sobrang natakot kahapon. Kaya kinabahan, kaya't medyo magulo ang pulso. Magpahinga ng mabuti at uminom ng gamot para makatulog. Paalam po. Kamahalan, wala akong sakit. Wala akong sakit. Medyo gutom lang ako. Gusto mo bang subukan ang hotpot? Hotpot? Nung ako ay nasa Hilagang Bayan, merong isang espesyal na pagkain. Isang tansong kaldero. May apoy na uling, umiikot ang sabaw, ang manipis na laman ng baka at kambing ihulog at balutan. Idip sa sausawan, masarap at mainit. Opo, gusto ko. Halika. Subukan mo. Sa nangyari ngayon, nagpasaya po ako ng kamahalan. Hindi. Ngayon lang. Ako nakilala ka ng bago. Tulungan kita. Tulungan kita. Nung bawi ng Hilaga, marami akong nakita. Babae na nagpapatayo ng tahanan. Nawalan sila ng asawa, anak. Ngunit kayang buhatin ang araro at buhayin ang pamilya. Dati, akala ko, ang babae ay nasa bahay. Punod sa batas, walang buhay. Hanggang makasama ka, na-realize ko, sa loob man ng palasyo o sa labas ng malawak na mundo, may mga babae na may kakaibang galing. Ang iyong paaralan ay mas makabuluhan pa kaysa sa aking iniisip. Magtiwala ka. Liwanag Academy. Habang nandito ako, sisiguraduhin ko na magpatuloy ito. Hindi lang si Andrea ang maasahan. Meron din ako.
Salamat po, kamahalan. Ang sinabi ko na mag-alyansa ay hindi talaga ang aking hangad. Akala ko noon ay masama ka. Ngunit ngayon, gusto kitang kilalaning muli. Isa. Bakit sa panahong ito pa? Kamahalan. Pinakamarami, 2 buwan. Sana ikaw din ay makilala ako muli. Kamahalan. May mahalagang ulat. Ako po ay magpapaala. Walang kailangang iwasan. Walang kailangang iwasan. Mag-usap. Kamahalan. Ulat ng ahente, ang Reyna ay malapit na kaibigan ng mga babaylan. Madalas silang pumasok sa palasyo ng gabi. Baka may kinalaman sa pista. Pista ng pag-aalay. Ang proseso ngayong taon ay si Isa ang nag-ayos. Subaybaya. Opo. Kamahalan. Kamahalan, dahil ipagtatanggol mo ang Liwanag Academy, bibigyan kita ng gantimpala. Sa pista sa 3 araw, hiling ko po, hintayin lang. Panggagsalita na ako, kailangan mo lang, tulungan ako. Narinig ko, si Rafael sa kulungan. Ay, nagdurusa. Patawarin niyo po kami. Iligtas niyo po si Rafa. Ang di masunurin ng maging ginang wala ng pakialam sa buhay ng pamilya. Akong may kasalanan sa pagpapalaki sa kanya. Ngayon, ang pamilya de la Cruz ay nasa huli na si Rafael. Pakiawa niyo po kami. Awatin? Bakit ko awatin ang laging sumasalungat at nilalabanan ng aking pamilya? Ngunit, may pagkakataon na iligtas si Rafael at mapanatili ang kayamanan nyo. Depende na lang kung gusto nyo. Ang pista ng pag-aalay, mahalaga kay Haring Felipe. Mahalaga kay Haring Felipe. Ang proseso, pinamamahalaan ng ginang. Gusto ko kayong gawin, siyang walang babalikan. Ang ibig po ba ninyo, patayin siya? Isang hindi kayang ligtas ang kapatid, walang utang na loob. Para saan pa siya? Sa tingin ninyo, pag naging hari si Mateo, magiging maayos kayo? Isang buhay kapalit. Sa oras na yon, ang pamilya de la Cruz ay mananatiling aking sandigan. Isang buhay lang ligtas ang lahat. Sa Maharlika, 37 taon, araw ng taglagat, lingkod ng may kapal, nagpupugay sa langit at lupa. Sa aming Maharlika, sana'y maging maayos. Oh no! Bakit nawalan ng apoy ang walang hanggang kandila? Malas na malas ito. Hari, hindi mag-apoy! Ano nangyayari?
Pista ng pag-aalay, ang kandila ay nawalan ng apoy. May masamang loob na sumulpot at dinumihan ang banal na okasyon. Kamahalan, kung ito'y mensahe ng langit, mas mabuti tawagin si Maestrong Lino ng Templo ng Liwanag. Hanapin ang pinagmulan ng masamang hangin para mapayapa ang mga tao. Payat! Magandang araw, kamahalan. Maestro, huwag nang yumuko. Agad natukuyin na saan ang masasama. Ibalik ang pista. Nandito ang masasama! Maestro, paano ito posible? Si Ginang ay prinsesa ng hari. Pinapala siya. Paano mapapansin ng masasama? Kagalang-galang nga rin ang sinasakyan ng masasama, magbabago ang ugali, magiging malupit at hindi kilala ang pamilya. Meron bang ganito si Ginang ng prinsipe? Kamahalan, ang sinabi ng maestro ay nagpapatunay sa aming hinala. Si Ginang ay hindi normal. Si Ginang ay hindi normal. Una, dilin lang ang Ginang. Sunod, sinagot ang magulang. Hindi na siya mapagmahal. Sa palagay ko, si Ginang ay sinakyan ng masasama. Walang katotohanan. Pinapahamak ang Ginang! Alam mo ba ang iyong kasalanan? Huwag madali. Ang kanilang laro hindi pa tapos. Walang ebidensya. Tawagin ang testigo. Magandang araw, kamahalan! Ang aking anak, talagang napaliw na siya. Kamahalan, totoo ang sinabi ni Maestro. Ang aking anak talagang kinukup ng masamang espiritu. Iisa ay aking anak na pinamana. Ang kanyang ugali, ako ang nakakaalam. Ngunit kamakailan, naging galit siya, parang ibang tao na. Masakit man sa akin, ayaw kong siya'y kinugkog ng demonyo at sirain ng bayan. Humihirit po ako na parusahan ng demonyo para maibalik ang kalinisan ng aking anak. Ang leon ay hindi kinakain ang anak. Mas masahol pa kayo sa hayop. Isa ay asawa ko, si Mateo. Walang kinalaman ang pamilya de la Cruz. Umalis na kayo! Mati, huwag mag-alala. Kamahalan, narinig ko nung simula ang unang hari ay gumawa ng hiyas mula sa meteorito, tinawag na bato ng liwanag. May espiritu sa demonyo. Sumisipsip ng masama, puti kadilaw, para patunayan ang kanyang linis at mapayapa ang bayan. Pwede po bang subukan ang bato? Ama hari, walang katotohanan. Huwag maniwala. Kunin niyo. Ginang ng prinsipe, magpatuloy po kung walang kasalanan. Ang bato. Patutunayan ang linis. Itim na! Oh, talagang naging itim! Totoo siyang demonyo! Protektahan ako! Protektahan ako! Tagapagligtas! Agad hulihin ang demonyong babae! Sino ang may lakas? Walang katotohanan! Anong demonyo? Plano lang ninyo ang lahat ng ito! Ama Hari, hindi siya... Prinsipe, may mga saksi at ebidensya. Itatago mo pa ang demonyang babae? Inaray na, nagsisinungaling at nagpapakalat ng kasinungalingan. Ang dapat parusahan ay iba pa. Mateo, ikaw ang asawa ni Isabel. Ano ang iyong opinyon? Sagot, Ama Hari. Si Ginang ay matatag, matalino, mabait, at mapagkumbaba. Nagpatayo ng paaralan. Ang lahat ng kanyang gawa ay para sa bayan. Walang anumang kakaiba.
Prinsipe mahusay kam ipagtanggol. Ngunit ang iyong salaysay ay walang bisa. Ako ang prinsipe ng bansa. Bakit walang bisa? Kamahalan. Narinig ko, simula nang ikasal sina prinsipe at ninang, hindi pa sila nagtalik. Isang asawang, di pa napasok ang silid. Paano mo nalaman kung may bangungot siya o nanhihimasok ang demonyo? Kamahalan. Paumanhin po, ang salaysay ng prinsipe ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang sinabi ng Reyna, totoo ba? Opo. Ang aking pagkakamali. Walang kinalaman si Ginang. Kamahalan, ang aking magulang, akusahan akong baliw. Parusa ng langit. Patunay na ako'y demonyo. Walang masasabi. Sumuko siya! Umamin siya! Totoo bang demonyo siya? Walang masasabi dahil ang tinatawag na bato ng liwanag ay peke lamang. Walang katotohanan! Isabel, malapit ka ng mamatay, may lakas ka pa rin magsinungaling? Ang batong ito ay banal na kayamanan, pinangangalagaan ng tagapang-alaga. Paano maging peke? Dahil ang tunay na bato ng liwanag, 3 taon na ang nakalipas, ay ginawa ni Kamahalan bilang salaming pangproteksyon. Bago ang kagalang-galang na prinsipe, lumakbay binigay sa kanya. Imposible. 3 taon na? Paano mo nalaman? Walang katotohanan! Dahil nandun ako noon. Inare na, sa tingin mo ba, harap-harapang magsisinungaling ako? Ikaw! Walang katotohanan! Paano ka nandun sa okasyon na yon? Dahil yung araw na yon, ang araw ng pagpili ng asawa ni Mati, Isabel de la Cruz, 14 anyos, lakad at mula, nangguna sa palaro. Pinagbintangan ng kanyang ina na lumabag sa etiketa, napahiga ng kalahating taon, 50 anyos. Pinalitan si Rafael, simulat ng gabay sa mabuting pamumuno. Binasa ko, natatanging pananaw, mga salitang ginto, kung tagapayo, mapayapa ang bayan. Itinuturing kanilang masunurin at bobo. Pero alam ko, si Isabel ay matalino, ngunit mapagpakumbaba. Kung ikaw ay laging nasa tabi ng prinsipe, tutulong ka sa kanya. Ikaw, ayaw mo ba? Ako po ay handa. Malapit nang lumakbay ang prinsipe, gawing salamin. Ang batong ito, dala sa hook mo, ibigay sa kanya. Lisa, hindi ka pinili ng Reyna. Bakit? Bakit hindi mo man lang? Dahil hindi mo naman gusto. Paano ko ipagtatanggol? Huwag mong linlangin ang lahat. Ang ugali ni Ginang ay nagbago. Siya ay nabaliw. Ang sinabi ng magulang ni Isabel ay totoo. Kung hindi ka napalitan, anong paliwanag mo? Kamahalan. Isa ay humihiling na kayo at ang lahat ay maging saksi. Simula nang ikasal ako sa Palasyo Silangan, ang aking ama ay madalas sumulat na gamitin ang katayuan bilang ginang para sa aking walang silbi na kuya makakuha ng posisyon. Hindi ako pumayag. Sinabing hindi ako mabait. Ang kanyang sinasabing baliw, pumatay ng tao at dinukot babae. Ang aking ina pumasok sa palasyo para pilitin akong pindutin ang Korte Suprema. Hindi ako pumayag. Kaya sinabing ako ay nabaliw. Para sa pansariling kapakanan, pinilit ang ginang ng prinsipe na makialam. Ang tawag dito ay hindi tapat. Ngayon, haharapin ko ang Reyna at ang pamilya de la Cruz. Magkakasama para sa pansariling interes. Nilalason ang Palasyo Silangan. Dapat silang maparusahan. Ama Hari, ang inyong anak ay may sasabihin. Simula nung bumalik, matagal nang nag-imbestiga. Ang angka ng Reyna, hindi lang nagkakasama, kundi nagkakasundo. Sa mga kaaway, pinagulo ang hangganan at nagdurusa ang bayan. Ang ebidensya, mangyaring tingnan, Ama Hari.
Kamahalan, hindi mo ako. Hindi ako! Kamahalan! Hindi ako! Sa araw na ito, dapat ay nagdarasal, pero nakita ko ang kasawian ng pamilya. Mapalad ang aking masipag na manugang. Mapalad ang aking matalinong anak. Ipahayag ko, ang pista ngayon ay may natapos. Gabay sa mabuting pamumuno. Reyna Teresa Santos, alisin sa pwesto. Bitayin pagkatapos ng taglagas. Ang kanyang mga alipores ibigay sa pagsusuri ng 3 hukuman. Parusahan ng husto. Kamahalan! Simula pa lang, gustong tanggalin ako. Simula nang gawin mong prinsipe si Mateo, plano mo na ang araw na to. Ang lahat ng ginawa ko, ikaw ang nagpilit. Ikaw! Hindi ka pa humihingi ng tawad. Ako ang reyna ng bansa, modelo ng lahat. Ngunit sa iyong mata, ang tanging nasa isip mo ay ang anak ng ginang. Ang aming anak, dapat siyang prinsipe. Ngunit namatay sa digmaan. Bakit? Bakit si Mateo ang nabuhay? Sinisisi kita! Sinisisi kita! Patayin siya! Patayin siya! Patayin siya! Ayos! Isa, atay ng hari. Dalagas ka! Wala akong problema. Buti at hindi malalim. Nakakatakot. Kung hindi pa napahinto, baka nagsugat na... Oh no! Lason ang sugat! Ating hari! Isa! Isa, huwag kang matulog! Dr. Fermin! Masakit pa ba? Kamahalan. Ang mga gawaing ito, hayaan na lang si Ligaya ang gumawa. Gabi na, pinauwi ko na siya para makapahinga. May utos na si Ama Hari. Pinagbitiwang yung magulang sa Timog Probinsya. Hindi na makabalik sa Maynila. Alam ko masakit ito para sa iyo. Ngunit hindi ito yung kasalanan. Malakang dapat sisihin. Ang pag-ibig sa mundo, may malalim at mababaw. Hindi ko napipilitin. Isa, ako ang may kasalanan. Mula ngayon, aalagaan kita. Pinapangako ko. Kamahalan, medyo pagod na po ako. Gusto ko nang matulog. Opo. Magpahinga ka. Tayo, may maraming panahon. Sampung araw na. Ang sugat ni Ginang. Bakit hindi gumaling? Kamahalan, huwag po magalit. Paulit-ulit ko na akong sinuri. Ang lason sa braso ni Ginang ay natanggal na. Ngunit ano? Ang lason ng asasing Danny Tuwing ba yan? Mapanglason! Hindi na kamamatay, pero sulisira ng lakas. Pinapabagal ang paggaling. Kailangan ng pahinga. At dumot na pampainit. Unti-unting gagaling. Huwag po kayong mag-alala. Gaano katagal? Depende sa tao. Maring linggo o isang buwan. Ngunit, huwag po kayong mag-alala. Walang panganib sa buhay. Okay, iwan ang reseta. Gawin ninyo ang makakaya. Magpaalam na kayo. Paalam po. Kamahalan, hindi pa po kayo mapalagay. Madaling gamutin ng sugat. Pero ang sakit ng puso ay hindi. Kung tapat ang kamahalan, tiwala lang sa panahon, ito ang pinakamabisang gamot.
Kamahalan. Kamahalan. Ano po ang ginagawa niyo? Parang may butas ang bubong ko. Sabi ni Andoy, kailangan ayusin. Pahiram ang higaan na yung gabi. Umuulan ba ngayong gabi? Matulog na. Ipangako ko. Hindi kita guguluhin. Posesyon. Mula ngayon, aalagaan kita. Pinapangako. Ang gamot nito makakatulong sa'yo na bumalik ang lakas. Pero ito rin papabilis ang paglago ng buhay mo. Kung ipipilit mo pa, mapapagod lang ang puso mo at hindi na mababalik. Nakuha na ng tadhana ang aking kinabukasan. Ngunit paano? Paano mabuhay sa natitirang sandali? Isa. Magandang umaga, kagalang-galang na prinsipe. Sino kayo? Sagot po, kami po ay didali ng kamahalan para alagaan kayo. May gilang na ako. Hindi ko kailangan ng iba. Andoy! Kamahalan. Paalisin mo silang lahat. Ako na ang magpapaliwanag kay Ama Hari. Sapat na ang ginang ng palasyo. Silangan. Pao? Andoy, alam ba ito ng ginang? Ate ng hari, no? Hindi pa gumaling ang sugat mo. Si Jose at ako nagbabantay kay kuya. Ngayon ay iba na siya. Wala na yon. Langgas lang yon. Ate ng hari, sa wakas, may hindi ka na magawa. Akala ko, kayang walahat. Turo mo ako. Parang hindi ako ang matatalo dito. Mas maganda ang hitsura mo ngayon. Salamat sa pag-aalala, kamahalan. Oh, kuya! Turo mo si ate! Ate ng hari, hindi mo alam, ang galing ni kuya, siya ang pinakamagaling. Paturo ka sa kanya. Paturo ka sa kanya. Siguradong makatama ka. Halika! Halika. Ikaw ang tumanggap sa kanila. Walang problema? Pinakamadali ito. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kay Ama Hari. E di ikaw, wala kang ipaliwanag sa akin? Itira. Nakita! Ate, ang galing mo! Ate, ang galing mo! Ako na ang mag-iingat. Kung gusto mo, kinuha mo. Kamahalan, bakit hindi pa kayo matulog? Bakit hindi pa kayo matulog? Hindi na. Sa tingin ko, komportable matulog dito. Kamahalan. Ang sahig ng palasyo, silangan pare-pareho lang. Para sa iyo. Aklat ng masasarap na pagkain? Pinapahanap ko sa buong Maharlika ang lahat ng pagkaing lokal at ipininta ng pintor. Sa panahong mapayapa kasama kita simula sa unang pahina, tikman. Kamahalan,
ginagawa mo ito para magbawi? O dahil minamahal kita. Mahal kita. Hindi mabawi. Hindi mabawi. Kundi pakisamahan. kung mahal mo, dapat ganito. Ginang ng prinsipe. Parang lumalakas ang loob mo. Mateo, pasensya na. Hindi na kita masasamahan. Kamahalan. Maganda ang mundo. Sapat na sa akin ang isang gabi. Para kay kamahalan, tinanong mo ako. Tinanong mo ako kung ano ang gusto ko. Ang sagot ko ay kalayaan. Ang kahapon ay aking hiniling para sa sarili. At ito rin ang huling pagkikita natin. Aklat na masasarap na pagkain itinatanggap ko. Ngunit ang utos ng palasyo silangan, hindi ko na kailangan. Wala na tayong tadhana. Maging masaya tayo. Walang utang na loob sa atin. Kamahalan, sa loob at labas ng palasyo, nahanap na po namin walang bakas si Ginang. Bakit ang ganda ng mundo? Isang gabi lang ang sapat. Hindi! May itinatago siya sa akin. Isara ang lungsod. Inabas ang lahat ng mga taga-kontanggol. Hanapin ninyo si Ginang ng prinsipe. Opo. Kahit alis ka, hindi dapat ganito ang paalam. Paano namin malalaman? Matigas ang ulo, ayaw sumunod. Para sa laro, napilayan, hindi man lang umiyak. Si Isabel ay hindi na anak ng pamilya de la Cruz. Ano man ang gawin niya, wala na kaming pakialam. Saan ba talaga nagpunta si Ginang? Hindi ko po alam. Madalas siyang nakaupo mag-isa. Buong gabi. Palagi niyang sinasabi, ang mataas ng pader ng palasyo silangan. Bagong hari, maglilingkod. Mabuhay ang hari! Tumayo na kayo. Salamat, kamahalan. Kamahalan, na yon ay kapayapaan. Ang bansa ay nagsisimula. Ngunit hindi pwedeng walang reyna. Humihiling na magtalaga ng reyna para may tagapagmana at mapayapa ang mga mamamayan. Humihiling na magtalaga ng reyna
May isang Reyna lang ako. Ang pangalan niya, si Isabel de la Cruz. Mahilig po si Ginang sa pastillas na ito. Matagal na itong nakaupo. Baka sira na. Dalhin mo dito. Oh. Ang bagay na to. Saan ang galing to? Ang bagay na to. Saan galing to? Ako po, hindi ko po alam. Ang alam ko lang, galing po sa Liwanag Academy. Po, pinadala po ng Liwanag Academy. Liwanag Academy? Tagapaglingkod! Puntahan ang Liwanag Academy at kunin ang lahat ng record ng gamot at ipaabot sa akin! Po! Kay Dr. Lorenzo ka? Sa wakas, dumating ka. Kamahalan. Ang kinain niya, ano ba talaga? Gamot. Puwede ring lason. Puwede siyang buhayin o patayin. Isa. Saan siya? Kamahalan, ang paghanap mo sa kanya para banggitin ang pag-ibig o para hulihin ang takas na gina? Ako, gusto ko lang siya mabuhay. Sumunod sa akin. Yes! Aiza. Nang siya'y lumapit, malapit na mawala ng dugo, malapit na mamatay. Ang mga gamot na ito makakatulong sa iyo magbalik lakas, pero mapapabilis din ang buhay mo. Kung ipipilit mo pa mapapagod lang ang puso mo, walang magagawa. Nakuha na ng kapalaran ang aking kinabukasan. Ngunit kung paano ko mamumuhay, ay dapat sa akin ang desisyon. Isa. Dapat ay naisip ko. Dapat ay naisip ko noon pa. Pakiusap, umahon ka. Sampal mo ako. Suntukin mo ako. Siraan mo ako. Okay lang. Pakiusap. Dr. Lorenzo, ikaw ang alagad ni Maestro Amado. May paraan ka, di ba? Kung mabubuhay mo siya, ako, handang magbigay ng lahat. Kabilang ang iyong kaharian at iyong buhay. Kung hindi ko man lang maprotektahan ang aking minamahal, paano ba maging hari?
May paraan ako. Ngunit, kailangan ipaalam sa kamahalan. Nilalabag ito ang tadhana. Isang buhay sa 10 panganib. Walang problema. Ang binigay ko sa kanya ay hindi pangpahaba ng buhay, kundi isang antidote na nagpapahimbing. Ang lason na ito, pipigilan ang dugo para mabuhay pa, parang patay na siya para may pag-asa. Para tanggalin ang lason, kailangan ng taong minamahal, gamit dugo ng puso, para ilagay ang lason. Magkakaugnay ang dugo at hininga nila, magtatagumpay o maghihirap silang dalawa. Sayang lang, walang nagmamahal sa kanya. Ako na. Ako, hindi pa ako patay na. Patay ka na. Ngunit may isang tao na muling ibinuhay ka. Siya? Malaki ang ipinagpalit ni Kuya. Sa pagbalik ni ate, siguradong luluha siya at magpapasalamat. Oo nga, panahon na para ipakita ang mga tagumpay ng Liwanag Academy. Pwede pa tayong maglaro ng bola. Magkasama kami ni ate. Miss na miss ko na si ate. Umalis na tayo. Hindi siya babalik na yon. Paano naman, Kuya? Maghintay pa tayo. Paano mo alam na hindi siya babalik? Kamahalan. Sa pagsusulit na yon, maraming matatalino. Sa pagsusulit, 99 ang bagong abogado. Kamahalan, pinayagan ng babae. Sa pagsusulit na yon, mga babae ng Liwanag Academy, 9 ang nakapasa. Kamahalan, may hiling po ako. 9 babae ang nakapasa. Malaking biyaya na. Ngunit, babae silang lahat. Labag sa tradisyon. Kamahalan, bigyan ng iba silang gantimpala. Gawing opisyal. Malaking biyaya na. Huwag silang ipasok sa Senado. Magulo ang mundo. Maling-mali po kayo, Ginong Tagasuri. Kamahalan, pinipili ang talino. Ang mga sagot ng 9 babae, ang pinakamahusay kung dahil babae sila at satuhin ng iba. Hindi ba labag sa prinsipyo ng pagsusulit? Ginoong Kanihim, dahil lang anak mo ang kasali, nilalabag mo ang batas ng bayan. Ang talino ng babae ay hindi maihahambing sa lalaki. Mga natatanay eskolar ay lahat ay pundasyon ng bayan. Paano papayagan ng babae? Ginoong Tagasuri, mag-inat sa salita. Ako ay ako. Ang anak ko ay anak ko. At saka, ang talumpati ng kampeon ay may malawak na isip at malalim na kaalaman para sa bayan. At ang taong ito ay babae rin. Ipatawag sila. Ipatawag. Pambansang kampiyon pumasok.
Isabel de la Cruz sa inyo, kamahalan! I say! Mabuhay ang hari! Mabuhay! Ikaw, sa wakas, bumalik ka na. Saan ka pumunta nitong taon? Miss ka ni Andrea. Ako rin. Nagpunta ako sa Timog Bayan at sa Hilagang Bayan. Umakyat ako sa bundok na sinabi mo. Nakita ko ang karagatan na iyong inilarawan. Hindi na ako anak ng sinuman. Hindi na ako anak ng sinuman. Hindi na ako anak ng sinuman. At hindi na asawa ng sinuman. Ako si Isabel de la Cruz. Mag-isa man, makakapamuhay ako ng maayos. Basta ikaw ay masaya. Habang nililibot ko ang mundo, sa pamamagitan ng ating magkakaugnay na puso, nararamdaman ko ang iyong dedikasyon. Ang kalungkutan sa pagbabasa ng mga sulat at ang pag-iisip mo sa akin. Sa buong taon, palagi kitang iniisip. Alam ko, nalaman ko, ang pinakaginhawa sa aking paningin ay ikaw, Mateo. Nagpumiglas ako para mabuhay. Nagpumiglas ako para mabuhay. Nagplano para maghiganti. Naglayas para sa kalayaan. Ngunit nagawa ko lahat. Galit ka pa ba sa akin? Hindi kita kinagalit. Ako lang ang kinaiinisan ko. Mula sa kamatayan ay kalayaan. Magsimula tayo muli. Opo, pinunumpaan ko, hindi ka napapabayaan.